kill those Indios. Para sa kalayan! Mahilig kang tunay sa sining, Pepe. Mahal kita. No, that is not ours. Gusto ko mailigtas ang aking kapatid. Tumatubes! Rizal. May ganito palang subject sa college. Pero, bakit pa kailangan pag-aralan ng buhay ng isang taong patay na? Kung sa bagay, siya nga pala ang ating pambansang layang. Guys, late na naman ako. Nandito na pala sila. Maaari ka nang pumasok. Jose Prutasio Mercado y Alonso Rialon. Kung saan ito tawag na? Jose Rizal. Bayani, babaero, matalino. Ano ba bang pagkakakilala niyo kayo? Sige, ikaw man. Siya po ang naglimbag ng Dolomitangere at El Filibusterismo, sir. Ano pa ang masasabi mo ikaw, Miss Nikri? Sir, si Rizal po ay sinilang sa Calamba, Laguna, sir. Ano kayang klaseng insekto ito? Bakit parang nilagari ang kanyang mga paa? Ngayon lamang ako nakakita ng ganito. Mga anak, hindi na kayo dito at kakain na tayo. Buti anak, mamaya pagkatapos mo kumain, tuturuan na ka ng kasi nakapalagang kita. Boy. A, E, I, O, U. B, B. Magaling anak, sadyang napakahusay mo talaga. Maraming salamat po, Inay. Pagpatuloy mo pa. Makalipas ng maraming buwan sa pagiging iyon, tinuruan din siya ng ibang ibang bagong tagapagturo, gaya lamang nila Maestro Celestino na nagturo sa kanya na magbasa, magsulat, na tungkol sa relihiyon at sa asignaturang matematiko. Tapos ko na po itong basahin, maestro. Napakahusay mo. Marunong ka lang sumulat at magbasa. Higit pa riyan ang pagiging listo mo sa matematika at relihiyon. Sa tingin ko, wala na akong may dadagdag pa sa iyong mga kaalaman. Maraming salamat po, maestro. Magandang araw mga Ginoo. Maraming salamat po, maestro. Ngunit ako po ay nababahala sa aking kalaman tungkol sa lingwahe ng Kastila at Latin. Hindi ko po ito gaano kabisado. Ang pag-alala ay hindi mo dapat gawin sapagkat sa edad mong iyan ay marami ka pang matututunan. Credo in facultatem, ute. Gracias de Vivaldi, maestro Padua. Oh, mahusay! Akala ko ba hindi ka marunong mag-Espanyol?
Paalam po, maestro. Mahilig kang tunay sa sining, Pepe. Siyang tunay, maestro. Sa katunayan ay narito pa ang aking ibang mga obra. Ang pag-iiskultura, ang pagpipinta, at higit sa lahat, ang pagsulat mo ng tula. Napakahusay mo, Pepe. Maraming salamat, maestro. Oh, bakit tunay kayo nababagabag? Sa tingin ko'y kinakailangan na ni Pepe na mag-aral at pumasok sa paaralan. Hindi na dapat na lagi na lamang siya sa ating tahanan tinuturuan. Hindi ba't alam mo naman ang sakitin ng ating anak, hindi ba? Oo, ngunit para rin naman to sa kanya at lalakas din ng kanyang pangangatawan. Hindi ba tawag niyo raw pa ako, Tatang? Oo, Pasyano, bukas na bukas, kailangan mong samahan ng iyong kapatid na si Pepe sa binyan. Bumiyahe kayo at doon na siya mag-aaral. Sige ho, Tatang. Kumusta na kayang ating kapatid na si Pepe? Hindi ba't mag-aaning buwan na siya ay umalis upang mag-aaral sa binyan? Balita ko ay madalas siyang napapagalitan dahil kakaunti pa lang kanyang kaalaman sa wikang Espanyol at Latin. Gayunpaman ay naniniwala kay Pepe na kaya na makapagtapos ng pag-aaral. At alam ko may magandang plano ang Panginoon para sa kanya. Tama yan mga anak. Wala tayong ibang magagawa kundi ang ipanalangin ang kanyang kaligtasan at maging ang ating. Ako nga ay inihatid ng kapatid kong si Pasyano sa binyan. At sa aking pamamalagi dito, mas naging mahusay at nahasa pa ang aking kaalaman sa mga wikang Latin, Espanyol at Ingles. Sa mga panahong ding ito ay ginugol ko ang aking panahon sa pananalangin at inilapit ko ang aking sarili sa pananampalatayang Kristyanismo. Lagi kong pinapanalangin ang aking pamilya sa Calamba, maging ang aking sariling bayan na nakakaranas ng unti-unting pagsakop at pang-api ng mga dayuhan. Pinagpatuloy ko ang mga ganitong gawain sa tuwing ako'y uuwi galing eskwelahan. Ako'y nag-uumpisa tuwing alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At dumating na nga ang araw ng aking pag-uwi. Ote! May maganda akong balita para sa'yo. Ano yun man ang nanay? Narito na ang sulat na nagsasaan na pwede ka nang pumuntang Calamba. Talaga? Tignan mo. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Nagagalak ko naman. Ito ang aking silingsing sa lugar na ito. Nangangako ako, hindi na muli na akong magbabalik sa lugar na ito. Sa aking pag-uwi sa Calamba, isinalubong ako ng mainit na yakap ng aking pamilya. Ngunit, sa aking pamamalagi sa aming tahanan, ay napag-isipan kong mag-aral sa Ateneo upang tumuklas ng mga bagong kaalaman. Anong yung ginagawa, Ute? Inay,
Nais ko po sanang pumunta sa Maynila upang mag-aral sa Universidad ng Ateneo. Jose, ano bang iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman at baka ikaw'y mapugutan na ng ulo. Cisco! Bakit? Anong nangyayari dito? Pigilan mo ang pinaplano ng iyong anak. Hayaan na natin siya, Tiyo. Kung ayan ang nais niya. Bigyan natin siya ng pagkakataong mag-decision para sa kanya. Ano ba yung narinig ko, Inay, Itay? Ngunit napakalayo ng Maynila, anak ko. Ina, suportahan na lamang po natin si Rizal. Mas maganda siguro kung mas maintindihan niya ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Buo na po ang aking desisyon, Inay Itay. At maraming salamat sa iyong suporta, kapatid ko ang masyado. Aalis na po ako. Palagi ka rin mag-iingat, anak. Huwag mong kakalimutan sa amin ay sumulat. Maraming salamat. Ngunit sa aking pamamalagi sa Ateneo ay nasaksihan ko ang diskriminasyon ng mga maestro sa mga kapwa ko Indio. Sa kabila nito'y naging masaya rin ang aking pamamalagi sa Ateneo dahil dito ko nakilala si Leonor, ang aking unang pag-ibig. Gandang araw din, anak. Ngunit hindi ko inaasahan Hindi ka tuloy ka mga sa na anak ko pala si Leonor, ang aking tiyuhin na si Tio Antonio. Ngunit hindi ito naging hadlang upang ibigin ko si Leonor. Hinihiling ko na lamang alam mo sa anak ko. Hindi na lang tayo. Sapagkat hindi ka nang pigilan ng aking mangarap. Gusto ko nang labas ito at paramdam sa iyo ang aking pagmamahal. Paano kung malaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Ano na lamang ang gagawin natin? Itatanan na lang kita. Pero sa ngayon ay ilihin muna natin ang ating ugnayan sa ating mga kapatid. Sa ngayon ay tatawagin na lang kitang Tainis upang hindi nila malaman ang ating ugnayan. Kasi naman, Ang kaligayahan pala na ito'y panandalian lamang. Nang ako'y makatapos sa Ateneo at makauwi galing ibang bansa, nalaman ko ang isang nakakalungkot na balita. Pumanaw na aking pinakamamahal na si Leonor. Hindi. Hindi ito maaari. Pinakamamahal kong si Leonor. Upang mapabilis ang paghilom ng aking puso sa balitang ito, muli akong pumunta sa ibang bansa sa ikalawang pagkakataon. At itinoon ko na lamang ang aking sarili sa pagsusulat ng aking unang nobelang Noli Me Tangere. At upang makalayo na rin sa mga praile na tumututol sa aking adikain, nagisingin ang diwa ng aking bayan. Sa tingin ko'y ito na ang tahanan ng mga Beckett. Hello? Is that your Rizal from the Philippines? At dito ko rin nakilala si Suzanne, na kalaunay tinawag kong Getty.
Yes, I'm Rizal. Come, you're welcome here. Come on, have a seat. Thank you, sir. Anyways, Rizal, this is my daughter, Suzanne. Nice to meet you, Suzanne. Nice to meet you too, Rizal. Hi, Rizal. How's your stay here in Belgium? It's nice. Belgium is a nice place. Oh, sure, this is a nice place. The sceneries are beautiful, just like you. Oh, thank you. Thank you. Tomorrow, I want you to come with me to visit important places here in Belgium. Yes, I will go with you. I will come. Oh, thank you so much, Rizal. Yes. Hi, Patty. How are you? I'm fine, Getty. How about you? I'm good. Getty, I think I must go now. But wait, No, Getty. I need to go. Patty! Sa aking pamamalagi sa kanila ay kinakailangan kong pigilan ang aking nararamdaman kay Getty. Sapagkat mas kinakailangan kong pagtuunan ang pagsusulat ng Noli at tapusin ito sa lalong madaling panahon. Lalo't nababalitaan kong mas tumitindi ang pagpapahirap sa aking bayan. Thank you so much, Mr. Beckett, for letting me stay. You're always welcome, Rizal. Come visit us anytime. Goodbye, Miguel. Goodbye, Marcel. Hoy, babaero tuloy si Rizal. Ako'y bumisita naman sa bansang Japan upang dagdagan ang inspirasyon sa aking nobelang Noli. Sa aking paghahanap nito'y nakilala ko ang isang kabigha-bighaning babae. Ito ay si Osei-san. Can I get your name? My name is Osei-san. What about you? I am Rizal, but you can call me Jose. Nice to meet you, Jose. Nice to meet you too, Rizal. Hindi ako nahirapan sa pamamalagi ko sa bansang Japan sapagkat naging gabay ko si Osei-san. Tuluyan ngang nahulog ang loob namin sa isa't isa. Ngunit, kinakailangan ko namang bumalik sa Pilipinas at iwan si Osei-san. Sinong susunod na magbabasa? Sir, ako sir! Sige, go, Prince. Nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay Gobernador General Despohol. Kaya naman Tao po! Tao po! May sulat po para sa inyo. Salamat po. Ano itong sulat na ito? Bakit kailangan akong ipatapon sa ibang bansa? Maling-mali ito. Zal, we found this on the pillowcases of your sister Lucia. This pobres frailes, which is against Dominican friars. I don't know where that came from. When we arrived in Manila, the inspector checked our luggage. That is not ours. Don't deny it. Silence!
He will now be escorted to Fort Santiago. Get him! No. No. That is not ours. Sa aking sinapit na pagpapatapon sa Europa, ay nahirapan akong maghanap ng maaaring matuluyan nang dahil sa wala akong sapat na salapi upang manuluyan man lamang ng kahit ilang araw sa bansang ito. Gandang araw, madam. Maaari po bang magtanong kung magkano ang presyo ng renta niyo dito? Sa tingin ko, hindi mo kayang bayaran ng isang gabi rito, senyor, sapagkat pare-parehas lamang ang renta rito. Ganyan po ba? Hindi na po pwedeng babaan ng presyo nito? Nako, hindi na pwede. Sige po. Salamat na lang po. Sige. Sinubukan kong lapitan ang aking mga kababayan upang tulungan akong maimprinta ang kakatapos ko lamang na unang nobela na Nolo Me Tangere. Ngunit iba ang kanilang pinagkakatuunan ng pansin, gaya na lamang ng pagpapayaman at pambababae. At naalala ko si Blumentritt na aking matalik na kaibigan. Agad akong nagpadala ng sulat sa kanya upang makipagkita at may pahayag ang aking saloobin patungkol sa pag-iimprenta ng aking nobela. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin ang problema ang kinakarap mo rin? Ako ay nahihiya sa'yo, kaibigan. Kaya hindi ko ito sinabi. Ako na ang bahala. Kaya ko naman bayaran iyan. Talaga, kaibigan? Kung ganon ay maraming salamat. Malugod kong tatanggapin yan. Agad na kumalat ang balita patungkol sa nilalaman ng Noli at nalaman ito ng mga praile. Kaya't sa aking pagbabalik sa Pilipinas ay agad akong hinuli ng mga gwardiya sibil at agad na ipinatapon sa dapitan. Naging maayos naman ang aking pamamalagi sa dapitan. Marami akong nagawang magagandang bagay sa lugar na ito. At isa pa ay nakapagtayo ako ng isang klinika sa dapitan. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine, and I would like to inquire on the health of my stepfather. Okay, let me see. Hindi ako papayag sa mga sinasabi mong yan, Josephine. I cannot allow this. No! But I love him, Father. I really do. I can give my life to him. Naririto tayo sa dapitan upang magpagamot ng aking karamdaman. Ngunit ano to? Gagawa ka pa ng kalapastanganan sa ating pangalan? I'm sorry, Father. I'm really sorry. I'm already fall in love to Rizal. The first time I saw him, the first time we talked. No, Father. I can't.
agad na nahulog ang aming loob sa isa't isa. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang amahin, ay hindi nito napigilan ang aming pagmamahalan. Nang dahil kay Josephine, ay naging mas makabuluhan ang aking pamamalagi sa dapitan. Naging masaya ang bawat araw na kasama ko siya at dumating sa puntong inaya ko na siyang magpakasal. Sa kabila ng pagtutol ng simbahan at ng kanyang amahin sa aming pagmamahalan, ay hindi nito napigilan ang aming pagpapakasal. Josephine, sa mata ng Diyos, tayo ay kasal na. Kasi tinatanggap kita ng buong buo at nanaisin kong mabuhay na kasama ka habang buhay. Josephine, mahal kita. Magandang araw, Ginoo. Nais ko lamang ipatingin ang aking kasama, sapagkat siya ay may kapansanan sa mata. Mukhang hindi lamang yan ang iyong pakay, Ginoong Valenzuela. Tunay ngang napakatalino, Mose. Nais ipaalam sa iyo ni Bonifacio na handa na ang katipunan sa pagsugod natin sa pamahalaan. Nakahanda na ang ating mga hadikain. Hindi ba't masyado pang maaga para sa mga ganyang bagay? Alam naman natin na hindi pa handa ang ating bayan sa ganyang kalaking responsibilidad. Kulang na kulang tayo sa armas at mga tauhan. Kaya naman ipagpaumanhin mo, ngunit hindi ako pabor sa mga plano mo. Ngunit nakaplano na ito. Ito lamang ang paraan upang makalaya ka sa kulungan na ito. Ngunit hindi ako sisira sa aking mga salita, Ginoo. Ako'y nakapangakong hindi ako tatakas dito. At isa pa'y pinangakuan ako ni General Blanco at pinayagan niya akong magtungo sa Cuba upang gamutin ang mga hukbo doon. Makakatulong ito sa akin upang pag-aralan ko ang mga bagay-bagay tungkol sa digmaang praktikal upang magamit natin ito sa ating digmaan. Itong hindi na kita mapipilit sa aming adhikain, Jose. Muli, paumanhin, Ginoo. At dumating na nga ang pagkakataon ng aking mga huling sandali nang ako ay sinalubong ng mga Gwardiya Sibil kasama ang ilang praile habang papunta sa Manila. Agad namang nalaman ng Katipunan at ni Andres Bonifacio. Alam ninyo ang sitwasyon ngayon ni Rizal. Kinakailangan natin siyang iligtas kahit na dumanak ang dugo. Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Tama na! Tumigil na kayo! Gusto ko mailigtas ang aking kapatid. Ngunit tinitiyak ko na hindi niya gugustuhin mayroong dumanak na dugo para sa kanya. Diyos na ang bahala sa kanya. December 30, 1896. Ito ang kamatayan ni Rizal. At ang kanyang huling mga salita na binanggit ay Cuatro!
Sa pagkamatay kong ito'y inaakala ng mga praile na sila ay nagtagumpay. Ngunit hindi nila inaasahan na ito ang simula ng paggising ng diwa ng aking mga kababayan at ang pagkilos at pagtatagumpay ng katipunan. Kill those Indios. We need to fight them. Para sa kalayan! Konsumato-mes! Magaling anak, sadyang napakahusay mo talaga. Credo in facultatem ute. Mahilig kang tunay sa sining, Pepe. Ote, ote! May maganda akong balita para sa'yo. Paano kung malaman nila ang relasyon natin? Ano nalaman ko natin? Tao po! Tao po! We found these on the pillowcase of your sister, Lucia. These pobres frailes. Ilang araw, madam. Maaari po bang magtanong kung magkano ang presyo ng rental dito? Sa tingin ko, hindi mo kayang bayaran ang isang gabi dito, senyor, sapagkat pare-parehas lamang ang rental. Gusto ko mailigtas ang aking kapatid. Ngunit tinitiyak ko na hindi niya gugustuhin mayroong dumaan na dugo para sa kanya. No, that is not ours. Tinatanggap kita namin at ang naisip ko na nakasama ka natin. Ano pa ang inyong kailangan, mga Ginoo? Kumusta na kayang ating kapatid na si Pepe? Hindi ba't mag-aaning buwan na nang siya ay umalis upang mag-asa niya? Hindi niyo rin ba alam ang balitang Espanya nang namumuno sa bansang ito? Magsilayas kayo! Bakit? Anong nangyari dito? Tigilan mo ang pinaplano ng iyong anak. Mahilig kang tunay sa sining, Pepe. Siyang tunay, maestro. Kaya!
in Manila, the inspector truly rejected. Hindi niyo rin ba alam ang balitang Espanya nang namumuno sa bansang ito? Magsilayas kayo! Ay, ulit. Hindi ko alam. Ibang tao. Ubusin mo na! Jose, ano bang iniisip? Gusto ko mangyari ka sa aking kapatid. Bakalan mo na!